Masaya na di gaanong masaya ang mga followers ni Maymay Entrata pagkatapos nilang makita ang ipinost ng Star Pop Philippines. Ang sabi ni Star Pop Philippines, "Our kabugera Maymay Entrata is on New York Times Square as our Spotify's equal artists for the month of August. Thank you for the love and support. Hashtag Spotify stream, hashtag Otodedma, and hashtag Kakayanan Kaya on Spotify equal playlists." Ayan po, at nakita po natin ang post ng Star Pop Philippines. Pero bakit hindi ikinatuwa ng mga taga-subaybay ni Maymay Entrata ang balitang ito? It's been a week na talagang tanong ng tanong, pinupush, talagang pinupukpok ng followers ni Maymay Entrata ang Star Pop Philippines at si Mr. Rock Santos dahilan sa they are having this big heart na alam nilang isa si Maymay sa dapat na makitang na itaas ang billboard face, ang mukha as reward ng record maker ng Spotify. Ito ay dapat makita nasa New York City Square. Pero dahilan sa hindi natin alam na kadahilanan ay hindi makita ng mga taga-subaybay ni Maymay ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan sa New York City Square. Kung kaya sabi ng mga followers, Star Pop Philippines and Mr. Rock Santos, ano nang nangyayari? Ano pa bang aantayin at bakit hindi pa namin makita ang mukha ni Maymay, deserve ni Maymay na makita dyan? We are still waiting, sabi niya dito 22 hours ago. We are still waiting for an update on Maymay Spotify equal New York Billboard as more than 30 countries already had theirs. So ayun, kasi post si Star Pop Philippines ng makikanta at makisayaw kay Maymay Entrata with Chada Mahigugma in studio performance. Kung kaya ang reply nila dito ay dapat sagutin ng Star Pop Philippines at ni Rock Santos ang kanilang mga katanungan, bakit hindi pa nila makita si Maymay sa New York City Square. Gayong 30 countries na po ang naglagay. Nandun na ang Singapore, nandun na ang iba't ibang bansa, pero wala po ang Pilipinas. Ang sabi ni Maymay Dreamers dito, "Despite the disappointments, we are now trending at 4th and 5th spots nationwide. Let's aim higher, Maymay Entrata. We're still waiting for your explanation, Star Pop Philippines." Yun, kasi nga po, ito ang problema. Nakita nila sa TikTok ang post na kung saan nakita nila sa TikTok ang post na kung saan kasali pala itong si Maymay Entrata sa New York City Billboard Square, dyan sa New York City Square, at hindi man lang na-post ng tawag dito ng Star Pop Philippines at ni Mr. Rock Santos. Bakit? Yan ang katanungan nila. Kung hindi pa nga daw nila nakita ito sa TikTok, ay hindi pa nila malaman na talagang merong nangyayaring ganon. Hala, o diba? Ang sabi dito ni Maymay Dreamers, "This may not be how we want to receive the good news. We know you are all upset, but we will still celebrate this milestone because our love for her will always be greater." 7 days ago na pala ito. Ilang araw kaming nag-DM, nag-direct message at nagtanong sa inyo, pero walang sumagot. Star Pop Philippines and Miss Love Kapulong, masyado nyo na pong nakasanayang maliitin kami. Sinagad nila kami. Ayun, 7 days na pala na i-post ito sa tawag dito, na ilagay dyan sa billboard sa New York City. Pero si Miss Kapulong, si Mr. Rock Santos, at si Mr. Star Pop Philippines hindi man nag-post ng congratulatory post, video, or picture sa pangyayaring ito. 7 days ago. Ang tagal na po. Nag-direct message na sila kay Rock Santos, nag-direct message sila sa Star Pop Philippines, nag-direct message siguro sila kay Miss Love Kapulong, at walang response. Kung di daw nila nakita ito sa TikTok, ay hindi pa nila nalaman na kasama talaga ang nag-iisang Meridel Maymay Entrata sa pa-billboard na yan ng Spotify. O diba? So medyo nasaktan po ang followers ni Maymay Entrata. Masyado nyo daw silang minamaliit. Pero sabi dito ni Maymay Dreamers, "Congratulations on your new accomplishment, Maymay Entrata.
could have been celebrating a week ago if Star Pop Philippines did not hide this from us. This has been up since August 24, and it seems like they won't release this if we did not found a copy. O, diba? So, 7 days ago na pala itong nakikita at napapanood sa New York City Times Square. Oh, New York City Square, whatever the name is. Itong Equal. Nakita ko pa actually guys, ang video nito, hindi ko lang na-post, na kung saan Maymay was talking about her songs sa Equal Spotify. Pero, hindi iyon binigyan pansin o hindi iyon nabigyan ng pansin ng Star Pop Philippines at ni Rock Santos kasi hindi rin natin sila nakita ang nag-post nun yata, I think, I'm not sure of that. Pero yes, ang itong makitang disappointed talaga ang mga followers ni Maymay kasi tama din naman sa Maymay Dreamers. Dapat sinelebrate na natin ang achievement ni Maymay na ito sa Spotify with her song Kakayanin Kaya and Autodedma. Pero nang dahil sa late na po ang notice, late na nila itong nalaman. Kaya eto, at talagang ngayon lang nila na-congratulate si Marydel Maymay Entrata about this. So, nakaka-disappoint nga naman talaga. Kasi, wala naman tayong access doon sa New York City Square. Sabi dito ni Joyce, until now, wala pa rin explanation about this. We very much would like to understand kaya kami nangingi ng explanation. Pero please lang rin, don't give us any half-ass explanation lang. Just to shut us up. Take accountability. O, diba? So, diba? Parang sila pa ngayon ang napahiya. Ang Star Pop Philippines and Rock Santos or sino ba dyan ang dapat mag-post niyan. Kasi, tanong ng tanong ang flyers, shippers at other shippers, Maydon shippers at ang solid ni Maymay at wala pong explanation na naibigay at walang response na naibigay sa kanila. So yeah, so 7 days, napakatagal po. Malaking bagay din po yan. Kasi kung nangyaring naibigay ang information na yan 7 days ago, for sure, mas ganado pang magbigay ng suporta ang lahat ng supporters ni Maymay dahilan sa nagbunga yung mga effort nila na pakikinig ng mga kanta ni Maymay sa Spotify. Pero yes, they are so disappointed to just learn and have this information just now, just after 7 days of its existence sa New York City billboard dyan sa New York City. Kaya parang wow, what a big tawag dito, mistake na nangyari, di ba? Kasi nga hindi natin alam kung sino ang sisihin natin ngayon. Is it the Star Pop Philippines or is it Miss Love Kapulong na talagang hindi nabigyan ng pansin ang achievement ni Maymay na ito, in which binigyan pa naman nila ng labels Maymay na New Generation Hitmakers. And so in support to that claim, dapat kaagad-agad ibinigay nila sa taong bayan ang achievement ni Maymay sa Spotify for us to just like enjoy the moment, like be happy with Maymay sa kanyang bagong label New Generation Hitmakers. Pero dahilan sa medyo na late na rin ang post ng Star Pop Philippines ng congratulatory message kay Maymay Entrata for being one of those hitmakers or yung performers na saplak-taplak na ilagay sa billboard ng New York City. Kaya wow, medyo hindi nila ikinasaya ito. O diba? Sabi ko sa inyo, grabing panabutahe naman yan, sabi ni Luce. Posted 5 days ago yet no update from the team. Wow, 5 days ago kasi ang nakita natin kanina ay 7 days ago po. All her albums are successful din kahit pa nga may Adele. Ayan po, yung kanta ni Maymay Entrata successful lahat. Maymay deserves better, sabi ni Bishop. O diba?
Ayun, kaya tuloy na itag ni Bishop sa Inquirer.net, Inquirer, My MS Life and Show, Pep Alerts, Fashion Police, and Abante News, just to give Maymay more credit and to show to the world na kaya ni Maymay gumawa ng ingay sa mundo ng musika, at dahil kaya niyang ibigay sa kanyang mga taga-subaybay ang kalase, ang quality ng kanyang mga kanta, in which talagang alam natin na magiging successful. Gold and Platinum Awards sa first album niya, and the rest became a history. O diba? You are destined for greater things, Maymay. Never let your wings be stolen from you. Huwag mong hayaan na nakawin ng iba yung mga achievement mo, dahil hindi nila maipost ang achievement mo, dahil they wanted someone's name to be really up above your name. O diba? Kahit na ikaw yung kinilala ng mga Pilipino around the world with your music, with your song, gusto nilang ipakita sa mundo na ang kanta ng isang singer nila, na sabi nilang merong 3 million views, ay talagang maganda. But then, ang tanong, ginawan ba ng maraming TikTok videos ang kanta ng singer na yan? Ginawan ba ng maraming followers, ng maraming uploads ang kanta ng 3 million Spotify listeners na yan? Nakitaan niyo ba ng mga uploads na kagaya ng Chada May Gugma, na bago lang ang kanta pero marami ng upload sa TikTok? That is because Maymay's followers and taga-subaybay are not the kind of followers na talagang hapyaw lang. They are the kind of followers na kahit anong i-release na kanta kasama si Maymay ay talagang susundan nila. Kaya, di ba? Congratulations, Maymay. I know this is just the beginning of more achievements. Just keep going. Just keep showing them that you are indeed a successful singer, a successful performer, and a successful actress sa mundo ng show business. Hindi ka iiwanan ng mga taga-subaybay mo, dahil alam nilang kaya mong ipakita sa mundo ang kaya ng isang Mary Del Maymay Entrata, na ang isang Mary Del Maymay Entrata will make her name bigger and bigger as the years go by. Diba? Ang laki din ng paniniwala ko na ganyan nga ang mangyayari, Maymay. Kaya, wag talaga paapekto sa sasabihin ng iba, dahil ikaw, Maymay, ay isang ama kabugera. Yay! Kabugera queen ka talaga, Maymay. So, Alexander Lexer Jules, such a big news, such a good news. Congratulations on your new achievement, and I'm looking forward for more achievement on your music, and that Chada May Gugma will reach the same success, just like your ama kabugera. Alexander Lexer Jules, magandang hapon po sa inyong lahat. Cut.